To start with, I will be discussing 5 meridian lines na importante kasi sabi ko nga, hindi ko siya matatapos. Yung pag-aaral niyo ng ganito na pinag-aralan ko ng dekada-dekadang panahon, hindi siya pwedeng ibigay ng isang oras, isang buwan, isang taon. May malalim na pag-aaral yon. Lucky you guys, you have the ITERA, you have some products na magagamit ninyo. I'm just sharing my skills, my knowledge about this TCM. Then i-partner nyo lang siya sa TCM. Presto, nakapagpagaling kayo ng tao. Again, disclaimer, I'm not a doctor or medical profession. Ako po ay practitioner ng meridian lines and acupoints. Nag-aral din po ako ng ito, yung mga acupuncture under Dr. Kiming Zen in Binondo sa Metrobank Building a long time ago. Then my practice, ito nga po kaya napunta ko, nagtrabaho ko as physiotherapist in hospital in Taiwan a long time ago. Kaya nadagdagan lang yung kaalaman, ito po, traveling abroad, nakapagtrabaho. Kaya malakas ang loob kong mag-ano. Kasi practice ko na to eh. Every day, marami din kaming pasyente. Like kanina, umalis ako, doktor po yung ginagawa nila sa amin kanina. Okay? So to start with, sabi ko nga, puro po dito ang pag-aaralan natin. Kasi ayokong malito kayo. In one session, gusto ko may matatandaan kayo. Kaya ipo-portion by portion natin ano ang mga topic natin for this month. Like for example, dito sa head, and including dito kasi I have topic na alam ko ewan ko kung meron na kayong mga pasyente o whatever you call it o clients na ginagamit ninyo ang PRIPE, ginagamit ninyo ang ITERA ninyo sa mga ganitong cases. Okay? So ang una pong i-ano natin, i-discuss natin, no? Ito muna yung governing vessel. G, V. G, V, no? Na-discuss ko yun before, ang conception vessel, ang governing vessel, nasa likod po siya, mula po sa tailbone, hanggang sa likod ng spine, dire-diretso siya, at nagtatapos siya hanggang dito sa philtrum. Ito po yung uka natin dito sa ating nose. Okay? So ang i-discuss ko, may mga points po dito na importante. Like for example, we will start at the GV23. Nasaan ang GV23 o governing vessel number 23? Ito po, ang chun ang tawag natin sa pagme-measure, no? In traditional Chinese medicine, we are using our fingers, our thumb, or our thumb is equivalent to one knuckle. Ito po yung knuckle na ito. So pag nagsusukat kami, hindi po by inches, one chun o CUN, but pronounced as chun. Mula po dito po ang GV23, mid po ng hairline. Ito po, this is very good po sa mga iba't ibang klaseng sakit ng ulo, lalo na po yung frontal headache o dito po sa forehead. Merong mga shooting pain na nararamdaman mo dito sa forehead mo, buong noo. No po? So the best is ito po yung ating pinipisil. This is number 1 also. No po? Lahat po ng mga problem ng ating eyes, pwede nyo rin pong pindutin ito. Yung mga nagbi-blur din yung mga malabo ang mga mata, like me, kaya lagi meron akong panyo kasi after the operation, yung pong mga tear ducts, baka meron po akong kagaya, no? Baka meron po akong kagaya na naoperahan din na may edad na, dito may in-implant na. So pag na-implant po tayong mga naoperahan na sa mata, nagsasarap po o lumiliit po yung tear duct, daanan po ng luha natin. Dinidrain nila before pero nasasaktan ako kasi eringilyang mahaba ang itinutusok doon para lang i-flash po yung parang solution para lang makita. Pero sabi ko nga, ayoko nang ipa-opera yon. Ayan mo nang tumutulo ang luha, wag lang yung dry. At may panyo naman. So, pwede nyo po siyang pindutin dito. Pinipindot po natin ito. Hindi ko naman sinasabi yung mga, ang tawag natin dyan, yung mga, basta, ayun pong namumula ang mata.
blurry eyes, ito po, no? Pwede rin po siyang pindutin, ano po, yung nag-nosebleed. Yung pong nag-nosebleed na bigla, minsan mahina po yung ating mga, baka may pumutok lang na kapillary sa ilong, o kaya di natin alam, mataas pala ang pressure niya right now, may pumutok doon. So, pwede nyo po siyang pindutin dito, no? One tune o ang pagitan niya mula sa hairline ay isang thumb. Dito po siya. So, yun po ang pinipindot natin pagdating sa problema sa eyes, frontal headaches. Kasi normally, ang ginagawa ng mga tao pag masakit ang ulo, hindi nila minamassage ng ganito eh. Ang makikita mo, ganito po. Ito parang pinapiano nila, nagniniding sila, nininid nila ang buong kilay. Dalawang kilay from the inner eyebrow. Ito po siya, palabas hanggang doon sa dulo ng eyebrow. Actually, we have 5 points. So, meron po dito sa loob, 1, then 2, then 3, gitna, 4, and 5. You end up at the hollow, yung pong dulo o end ng ating eyebrow. You can do massage, you can pinch, yung pong kaya ninyo, tolerable dapat. Okay? So, pwede nyo pong gawin ito para sa eyes natin. Okay? Then next, ito pong ating GB23, yun ano, we have the, di-discuss ko po itong dalawang importanteng ito. The GB25 is located at the tip of your nose. Pinipindot natin ito, depende, no? Kayo ang magsasalita sa mga pasyente ninyo or your client. If tolerable, hindi siya dapat nasasaktan. Tolerable ba pag pinindot ninyo ang dulo ng ilong? Magtatanong kayo. Then, i-reduce nyo na lang yung inyong pagpisil dito sa ilong. This is very good for, ito po yung barado, nasal passages, yung pong may mga sinusitis, yung pong the whole year, o pag tag-ulan o malamig, ano yun, nagkakaroon sila ng rhinitis allergy. Ito yung humahatching ng humahatching, baka amoy lang ng pabango, humahatching sila ng gigisa, humahatching sila, but something na meron silang naamoy na hindi maganda humahatching. This is very good. Okay? Ito pong tungki ng ilong ninyo. This is very good. So, yun din pong mga sinasabi nating mga may, sabi ko nga kanina yung barado, like yung mga baby. Siyempre di naman alam sabihin ng baby kung masakit o hindi. Tinitingnan nyo lang kung running nose o kung ano man. Pag po nakita ninyo, kayo na ang magpisil. Siguro naman, alam nyo naman, ibawasan yung inyong pressure pag sa mga baby, no? Yung po dito, kasi kawawa sila. Kung tayong matatanda, namumroblema tayo, baradong ilong, paano pa kaya yung bata? Hindi lang niya alam i-explain. So, pwede niyo mong pindutin ito. Then, ito pa rin po, ito po yung last natin. Ito yung sa GV26, yung philtrum po, yung pong uka. Na-discuss ko ito in Davao, in Manila, and hindi ko alam kung yung last na-discuss ko. Ito ginagamit namin to save life. Tandaan ninyo, isa sa pang-emergency ko ito. Kalimutan nyo na lahat ng sinabi ko, wag lamang ito. Maski ikaw, personal, pamilya mo, ito. Ibang tao, pwede kang mag-save. Ito yung mga may seizure, na parang may shock. Ito yung nawalan ng malay tao o pawala pa lang yung malay tao. Yung alam mong anytime mawawala, nakikita mo yung facial expression, yung kanyang galaw. Please, don't forget, importante ito. Actually, the point is not here, it's inside. Pero hindi naman tayo pwedeng magdiin na nakaganon siya. So dito namin siya pinipisil. Tandaan ninyo, you can save life. Pag alam nyo na, no, iba ang panahon ngayon, nobody knows. Pag alam mo nag-iiba ang pakiramdam mo, parang hindi to normal Bakit nag-iba ang pakiramdam ko?
para yatang parang lutang ata ako, para atang walang laman yung ulo ko, para yatang matutumba ako, para atang nahihilo ako dahil ba sa movement ko, sudden, abrupt, yung bigla-bigla. Pisilin nyo na ito. Pag umiikot na rin ang paningin mo, wala ka naman vertigo, sudden lang. Pisilin mo na kagad ito, then don't move. Pisilin mo, don't move. Maya-maya, minuto lang, uhusay ang pakiramdam ninyo. So, importante po itong Philtrum na ito. Lahat ng problema ng ilong, name it, isa ito sa mga itinuturo ko. May babanggitin akong isang case na kanina lang kausap ko. A distant relative but we are close. Auntie ko. Ito siya. Nagkaroon siya ng cancer, nasopharyngeal cancer, stage 1. That was 16 years ago. Imagine, 16 years ago. Nawala yon, nag-radiation. Pero ang epekto, only 2 years ago, nawalan siya ng pang-amoy. Wala siyang naamoy, di niya alam ang mabango, ang mabaho. Basta wala siyang pang-amoy. Nawalan din siya ng sense of, yung taste. Di niya alam ang mapait, hindi niya alam ang matamis, di niya alam ang maalat, everything na dumadaan dito, di niya alam. So kumakain lang siya just to live for that day, para may laman siya. Actually, nalulungkot ako. Every time we have gatherings, binabalot lang niya yung kinuha niyang buffet. Kasi hindi rin siya mag-enjoy. Nasa table kumakain. Okay? So, nanonood siya ngayon. So, please, yung mga may cases, nag-graduation na siya. Hindi ko lang kung naka-21 na siya eh. 21 cycle and ang last check-up niya is 2 months ago. So, ngayon ang problem niya, walang panlasa, walang pang-amoy. At ang pinaka naano ko lang, just recently, nung tumawag siya, hindi ko siya maintindihan talaga. Short, bulol. Bulol ang boses. Pero wala silang nakita sa MRI. Imagine guys, walang nakita sa MRI niya. Bakit ganun ang naging ano niya? So, isa siya sa mga napagbentahan ko rin, no? Trubok ng iTera. Kasi gusto kong makatulong. Now, hindi alam ng iba kung paano gamitin. Basta na lang bumili, di nila alam kung kanino gagamitin. Sa mga nabubulol, sa mga na-stroke, meron nang tumawag sa akin, matagal ko siyang nakausap. Ang husband is na-stroke. I think, hindi ko alam kung before pandemic pa or what. Oh, yun din siya. Meron silang mga problem doon. Okay. Start pressing. Ito, lahat ng sasabihin ko ha, GV lahat. 23, 25, 26. Now, i-partner ninyo itong dito sa pinaka-wide ng nostril ninyo ito. Idikit ninyo ang dalawang kamay ninyo. Idikit ninyo, pares lagi, gaya ng sinabi ko, may polarity tayo. Negative, positive lagi. Hindi isang pindot lang, okay ka na. No, hindi isang pindot, okay ka na. Laging dalawa. Sige, pag ginawa mo to, pero parisan mo siya. Pwedeng sabay, pwedeng alternate. Pero ako, ang effective sabay. So, press nyo to, dalawang pares. May uka dito, di nyo lang siya nakikita. Hindi kayo bababa ng 3 minutes. 3 minutes or more. 3 to 5 minutes ang pinaka-minimum or more many times in a day pag meron kayong cases kagaya nito. Nasopharyngeal cancer of any stage. Ngayon pa lang ito na. Ngayon kung may mga polyps din kayo, hirap kayong huminga, may nakikita, may tinignan na, minsan may pinapatak na gamot nawawala, ba't bumabalik ang mga polyps? So, pisilin ninyo ito, 3 minutes, no? Pinakamababa. Then, isang pares, ito po, after nito, again, pisilin ninyo. Kailangan na-feel ninyo the bony area ng bridge of the nose. Hindi pwedeng superficial. Then move.
dulo ng ating mata, sa loob, pares, then dulo ng both eyebrows, pares. Hindi bababa ng 3 minutes, going up, paulit-ulit. Uulitin ko sa inyo, hindi effective ang one steady pressure. Mas effective ang pabalik-balik. It will give you good results. Let the points o kung ano man yung tinrigger ninyo, blood circulation after. Dalawa lang yan. Pag tayo ay gumagawa manually and with the iTera. Okay? We have the 2 stimulation, relaxation lagi. Huwag puro kayo stimulation. Hindi na babalik ang client ninyo. Ay, masakit pala yan. Dapat no, yes? At sir, kung kunwari, kasi most likely kasi, when it comes to facial, marami nagtatanong, ang init daw, gano'n, hindi daw nila kaya yung What? init. Hindi ko mag-gets, Bok. Hindi ko yung ano daw, mainit, yung lower. No. I will go to that Okay. later. Sige. Maganda yun, no? Sinasabi ko pa lang muna, manually. Then we go to the iTera. Gets nyo? Yes. Manually muna tayo, then the iTera. Huwag kayo kagad yung iTera kasi talagang wala nang babalik eh. Mainit, ganyan, bla bla bla. Lahat ng negative sasabihin. Ang mahal, hindi ko man maganyan. Pero but when you do it manually, then blow it after. So sinasabi ko lang ito sa inyo para alam nyo lang. Kailangan na may pressure siya. Nagigets ninyo? Yes po. Okay, so yun muna, no? Ito yung sa nasopharyngeal. And ito pa siya. May kadugtong pa yun, isang case pa lang ang pinag-uusapan natin. Paano na halimbawa, na-hit nyo na yung mga problema ng ilong niya, no? Nagawa nyo na yun. Paano naman yung slurred? Paano naman yung nabulol? Paano naman yung hindi nyo na maintindihan? Paano yung naninigas na yung dila niya? Saan siya? Nandito siya sa conception vessel 23. Saan siya makikita? This is our neck. Ito yung may bone tayo dito. Ito siya. Kung nasaan yung sa mga lalaki, yung Adam's apple. Tayong mga babae, kahit wala tayong Adam's apple, kunwari lang, may buto tayo dito. Yung sa dulo niya, that is the ilalim ng baba, diretso. Huwag siyang ganun ang pagsundot. Horizontal. Iganon mo siya para hindi ka maubo. Ito siya. Dito siya. Actually, the point is under sublingual, under the tongue. Kung saan kayo naglalagay ng gamot, pampababa ng BP, pag mataas ang BP, di pa emergency, pag talagang sobrang taas, dito na nilalagay. Pang emergency yon, saving life, dito sa sublingual. Hindi nginunguya, ayan mo lang siyang matunaw sa ilalim ng dila. So, ang points, pag inaano natin, hindi naman pwedeng tusukin nyo yun eh. You are not an acupuncturist na pwede mong tusukin the karayom. But when you will use your thumb for pressure, acupressure, with the meridian lines, magka-partner yon, eto siya. Itaas ng imaginary natin babae o lalaki, Adam's apple, may ukat tayo dun. Pag pinisil mo yon, parang na-stimulate mo sa sublingual yung ilalim ng dila. Paulit-ulit ito sa mga stroke patient. Hindi makapagsalita, hindi nyo na maintindihan ang salita. Yung mga, ang tawag natin doon, yung nabubulol dito. Yung bulol talaga na nakuha mo lang sa sakit like for example, yung mga na-stroke, ito nagka-cancer siya. Nasopharyngeal cancer. Ito siya. 16 years ago. Bakit 2 years ago lang nandyan ulit yung nawala yung kanyang boses na bulol? Di mo talaga maintindihan. Okay, so the answer is it's a side effect of the radiation. It's the side effect of the radiation.
Now, all I have with me is my iTerra Red. Kayong mga merong hot and cold na hindi ko ito na i-discuss, nagkulang ang panahon dun sa mid-year rally in Manila. Supposed to be, I will discuss the hot and cold. Ano ang use niya? Ito yung tanong mo, Bok, paano daw yung mga ano? Kasi nasanay tayo, ito, when using this one, mainit ang binibigay niya. Mainit ang binibigay niya. Correct. Ayaw ng mga taong mainit. Ang Yes. hindi nila alam, yung init na yon ang nagpapagaling. Yun ang nagpapagaling sa inyo. Kasi ang mainit, nagdadilate siya ng blood vessels. Pinapaluwang niya yung mga makikipot ninyong mga daanan ng dugo. Kaya pag mainit, siyempre matik yun, nagdadilate. Lumalaki yun, so umaagos na mahigi yung flow ng inyong dugo. That is very good. Huwag nyo pong panghinayangan yung mainit, ayaw ko mainit. No, ako pag hindi mainit, doon ako magtatanong eh. Parang di ako nare-relax eh. Nakaka-press ko, painless pag kayo ay gumagamit nun. I-adjust nyo na lang. Okay? Now, ginagamit naman natin ang cold. Kasi kaya nagtanong ako, ano po ba ang explanation nila sa inyo nung binili ninyo, nung ilabas ninyo ang hot and cold na meron ang iTerra na yan? Parang wala akong nakitang malinaw na sagot. Ang nakuha ko lang, ayaw ng tao yung mainit. So, ang nakuha ko pang sagot number 2, para daw may pagpipilian. Kung malamig, edi malamig. Ay, pangatlo pa pala. Ginagamit lang daw ang malamig sa beautification. No, no po. No, 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 no. As a TCM practitioner, nagtrabaho ako sa ospital. Noon puro lang kami hot compress. Cold compress. Wala naman iTerra. Wala naman kung ano-ano. Pero bakit ginagamit namin sa ospital yon? Ang pain, ang hot, nag-aalis siya ng pain. Ang cold, nag-aalis siya ng inflammation, swollen. Tumutulong siya para maalis yung pamamaga natin. So, pag hot, that is stimulation. Makinig po kayo. Pag cold, yun po yung relaxation. So, pwede nyo na siyang i-explain ngayon, no? Pag kayo ay nagdi-discuss na sa mga, hindi ko alam anong mga level-level po yan, o sa inyo man naman nakakaharap na mga clients ninyo, o kung halimbawa, ito po yung magbibenta kayo, sabihin ninyo, ano ang purpose ng hot at ano ang purpose ng cold. Parehas silang importante. Pero, ang application, ipapasa ko lang siya sa inyo. Huwag niyong pagbaliktarin at hindi kayo mapapasma gaya ng nakaugalian ng Pilipino, mapapasma ako. No. So, ganito siya. Kung ginamit man ninyo, yes? Bok, may sinabi ka? Wala, Go wala. ahead. Go ahead. Okay. Pag halimbawa, ginamit nyo, sample lang po itong red ko ha, halimbawa ginamit nyo siya. Sa paggamit ng hot and cold, kayong merong sa inyo na merong gumagamit ng ganon. Blow 3 minutes hot. Blow 3 minutes hot. Then shift 1 minute cold. Blow 3 minutes hot, halin-hinan yan, hot and cold. 3 minutes hot, 1 minute cold. 3 minutes hot, 1 minute cold. 3 minutes hot, 1 minute cold. Para ma-achieve ninyo yung talagang practice ng TCM. Ganun po ang practice sa amin. Pinapasa ko lang ito sa inyo kasi nga may iTerra kayo. Ang ganda ng mga produkto ninyo. Hindi lang alam pa kung paano gamitin. Hindi po siya pang facial lang. Hindi po siya pang beauty lang. Kailangan din siya. Sabi ko nga, ako ever since, ang slogan ko, meron ako para sa health, meron ako para sa wellness, at meron ako sa beauty. Kaya health, wellness, and beauty ang slogan ko ever since. Okay? So yung sinabi ko sa inyo, kailangan use it properly. So hindi kailangan may choice ang client ninyo o kung sino man o pasyente ninyo, whatever you call them. Basta wag niyong pagbaliktarin 3 minutes hot, 1 minute cold. Kailangan may timer kayo.
3 minutes hot, 1 minute cold, 3 minutes hot, 1 minute cold, 3 minutes hot, for 30 minutes. For 30 minutes only. Iba po ito, take note of that, 30 minutes only per area. Kung dito ka, per area, gano'n, pwede mo siyang gawin kung may paint sa other parts of the body. Kung dito, per area, 30 minutes. So, nagigets nyo po, 3 minutes hot, 1 minute cold, halin-hina, hanggang 30 minutes only per area. Pwede nyo na siyang gamitin ngayon. Maski saan nyo po gagamitin yung iTera ninyo. Yun po ang purpose at yun din po ang gamit namin. Pinapasa ko lang at napakadali, napakaganda ng iTera. Kaya nga nung ginamit nga sa akin ni sister, ni Lenlen, kapatid na nakakabata ni Maglo, sabi ko, nung inawakan ko yon mabigat nga lang. Pero sabi ko, napapikit ako doon. Ganda naman nito. Meron siyang hot, meron siyang cold. Sana alam gamitin kung para saan. Yun lang po ang nakita ko naman at nakuha kong sagot. Beautification lang daw. Ayaw daw, may choice daw ang tao kung anong gusto niya. Mga ganon-ganon. No, dapat ninyo siyang gawin at balanse po lagi. Nagigets nyo ba? So, So sana it's a nakuha best ninyo. Yes? so it's a best advice, kailangan pro ang kukunin. Oo, kung ako ngayon meron, nauna ko lang kaya love na love ko yan. Magpa 5 years na akong user nito eh. Kung ngayon lang, yon ang kukunin ko, number 1. Kompleto na, Wow. para may doktor na ako sa pamilya ko. Kaya kayong mga naggagamot, kayo po yung mga nandyan na, use that one. Gusto ko yan, hindi lang nila alam gamitin. Sabi ko, sayang naman, ang ganda naman nito. Sabi ko, so magagamit nyo po yun kayong mga meron na, may tumawag sa akin, nag-consult para sa asawa niyang stroke patient. Meron siya, pero di nila alam gamitin. Wow. Willing nga siyang pumunta sa akin eh. Sabi ko, wag na, baka po mag-wheelchair pa kayo, wag na lang. In-invite ko siya dito. I'm sure, nakalimutan ko lang ang pangalan, nanonood siya right now. So gamitin nyo na starting today o tomorrow, para magamit ninyo, hindi lang ako nagpo-promote o hindi lang kayo nagpo-promote, but that is the tamang usage nung iTera na yon. Gamitin po ninyo, tandaan ninyo, magic word natin for that, stimulation, that is the hot, relaxation, that is for the cold. Sa aming practice, always there's stimulation, relaxation, stimulation, relaxation. That is hot and cold. Gamitin ninyo yun. Nagigets ninyo? So kung meron man kayo, like for example, nakapag-manual na tayo dito, 23, 25, 26, CV23, gawin po ninyo kasi diretso lang po siya. Use the cold, 3 minutes. Then use the, use the hot first. Then close it with the cold. Always close it with the cold. Use it for the cold para po hindi niya nararamdaman na yung hot, para nare-relax po yung inyong client o pasyente ninyo. That's the use of the hot and cold. Okay? Next. Gagawin naman natin ngayon, lalabas na ako sa topic na to, no? Na ano ko na yun, na-discuss ko na yung use nung ganon. Excited ako, sana balitaan ninyo ako after this. Pupunta tayo sa meridian lines. Ang pinag-usapan natin is governing vessel and conception vessel na nandito. Now, we'll go on the stomach, no? Ang stomach natin kasi like na-discuss ko sa mid-year rally, nandito ang ating stomach, ano? Dito, dalawa kasi ito eh. Dalawa ang meridian lines ng ating small finger. Sa loob is heart, then small intestine. So pag sa sinatawag natin small, ito po, yung ST. ST, 1, 2, 3, 4. Lahat ng ito ay pwede ninyong gamitin sa eye problem. Redness, pamumula, sobrang teary-eyed, dryness, pwede nyo siya, blurry eyes,
Ito yung napagod kayo, yung parang napumunta kayo sa isang lugar na ma-smoke. Pagdating ninyo, akala nyo lang dinaanan nyo yung smoke. Hindi. Minadikit sa inyo. Alikabok o kung anuman ang trabaho ninyo, mapipinong kung anuman sa mga factory. Please protect your eyes. So, number 1 is nandito siya sa ilalim ng pinaka-pupil ng ating mata, yung black, no? Dito po siya sa alos yung lid ng ating mata. Dito siya. Ito, ganito nyo siya. Huwag kayong tutusok na ganun, ha? Lalo kung mahabang, huwag tutusok. Palagi pong ganito ang dating niya. Ilagay ninyo, parang titingin kayo sa taas. Giliran niyo lang yung inyong mga, parang lashes. O, diretso lang, ha? O, careful kayo, huwag kayong madidiin dito, sensitive ito. Parang pag ano mo lang, superficial. Sa lahat ng mga didiinan natin, ito lang yung walang pressure, pero sensitive. Diin ka, huwag kang bababa ng 3 minutes. Ganun po talaga. Akala nyo matagal, ano? Hindi. Then next, kunwari naka 3 minutes na tayo. Ito po yung pinaka rim o ridge ng ating eye socket. Ito po siya. Diretso lang yan. 2. Ito, you can apply pressure, medium pressure. Medium pressure. Use the ordinary pressure. Medium pressure, but right now, I'm demonstrating lang using my index. You can use your thumb, pero tolerable. Actually, we are using our last 3 fingers pagdating sa face kasi they are less sensitive, less pressure. Okay, so number 2. Then 3, ito po ang magiging guidelines sa inyo, yung dulo o base ng inyong ilong, yung nostril. Dito po siya. This is number 3. Diinan ninyo, please, diinan ninyo. Importante ito sa inyong mga deep lines. Yung mga ayaw tumanda, o regalo nyo na sa kanila ito. No? Pwede rin naman ito, lahat ng problem ng nose. Lahat, lalo na po yung palaging barado ang ilong, may sinusitis, ito. Laging sinisipon, rhinitis allergy, Bell's palsy, or facial paralysis. This is number 1. Then go down tayo. Sa dulo, wag po yung mismong corner ng ating lips. Basta't diretso lang siya, no? 1, 2, 3, 4. Ito siya. Nasa nasolabial kayo, lines. Nasolabial, this one. Yung malalalim na lines natin dito, pag tumatanda tayo, hindi nyo naalagaan ang face ninyo sa pagtanda ninyo, dinala ninyo, lalalim po talaga yan. Kulang ng ngipin, lalalim din po yun. So, eto siya, no? So, 1, 2, 3, 4. Ito po dito, apply pressure. Pag ako, ginagamit ko ngayon, my index, I can also apply this. I-anchor ko lahat ng mga daliri ko at the back of my skull, then press. Pag ginagawa ko ito, pansarili ko, I do this. I-anchor ko lahat ng tiga-4 kong daliri at the back, no, yung skull, para steady lang ito. Hindi ako, kahit gumalaw-galaw ako, hindi ako maaalis dito sa points na ito. This is number 1. Yung mga Bell's palsy o facial paralysis, tumabingi po ang kanilang mga labi, ang kanilang mga mouth, nanigas, drooling, tumutulo ang kanilang mga laway, hindi nila maisara. This is the magic point. Yung pong mga bumagsak, nagsagna ng ganon, hindi rin siya maano. This is the number 1 points. Kaya pag merong mga Bell's palsy, use your hot and cold na Itera. Kung wala naman po, use your yung maski classic lang. Basta ma-spot nyo lang yan. And careful, kung may problema sa mata, may implant, iwasan ninyo yung 1, yung pong sa ilalim ng pinaka-pupil, yung ilalim ng ating eyelashes. Iwasan nyo po yon para
hindi matamaan yon. Kung medyo takot kayo, nag-aalanganin kayo na matamaan yan. Ako, I do blow. I do blow the pero mabilisan. Dito na lang kayo mag-concentrate sa 2, 3, and 4. No? Careful kayo pag may problem, may implant ang client niyo, your pasyente or kayo, huwag niyo iwasan niyo yung 1. ST1, ST2, 3, and 4. This is very good. Marami po ngayon, kasi unknown pa naman ang pinanggalingan ng Bell's palsy o facial paralysis. Marami nagsasabi is virus o iba-iba ang sinasabi, pero from the doctor, unknown. Kaya minsan naman may sinasabi na parang may naipit lang na nerve, kaya tayo nakakaganon. Pwedeng bumalik after a week na gumaling ka ang Bell's palsy. Minsan na after 12 years, wala, biglang darating. Merong isang singer, Prince D ba yun, na pabalik-balik, maawa ka sa kanya. Hindi na siya iniwan ng Bell's palsy. 3 times na ata siyang nagkaroon ng ganun. Kaya hindi na siya nakabalik sa pagkanta niya. Kasi tumabingi at yung mata, ito po yung pang natutulog sila bukas ang mata ng tinamaan na side ng Bell's palsy o facial paralysis, half lang. Ang isa nakapikit, ang isa hindi. Ito tumutulo ang laway, ito hindi. Naninigas po ang mga yan, pati ngalangala, gums, pati po ito pati ito. Okay, please, pag may Bell's palsy, hindi lang naman po dito, pati po itong sabi ko nga, stimulate your platysma. The neck muscle, ito ang walang exercise sa mga muscle natin dito. Ito, walang exercise. So blow it, blow, using the whatever you have, the iTera. Blow ninyo yan lagi para ma-stimulate ninyo. Ako wala akong problem, pero hindi siya nawala sa akin. Magpa 5 years na. Lagi ko siyang binublow. Kaya for the beauty, kasama na yun, liliit po ang inyong neck, mawawala po yung doble-doble ninyong mga fats dito. Promise. Pero kailangan alam nyo lang yung stroke, hindi pwedeng strike anywhere kayo. Smart ang iTera natin eh. Kung ano ang ginagawa mo para siyang nakikinig, yun lang na Pag nagkamali ka ng blow, baka ito lumiit, ito hindi. Kung parehas ang bilang, magbilang ka. O di ganon. So ito, stimulate the platysma muscle para po yung mga drooling, yung pong naninigas na mga panga. Ito yung nagkaroon ng, alam niyo ba yung TMJ? TMJ, marami din po akong naging estudyanteng mga dentist at tinrain ko po sila. Nag-join sila sa training ko. I do training for the TMJ, the mandibular temporo. Ito po yung joint natin dito. Pag ito yung naglalakidyo tayo. A long time ago, marami po akong mga dentist na nag-attend ng training ko para sa TMJ. We do like this, na para pinapalambot mo lang siya para po maibalik. Masakit po ang naglalak ang jaw. So, iTera, sure ball kayo dyan. Pag ito po ang ginamit ninyo, huwag niyo kalilimutan your platysma and this also the area dito po. Magkakadugtong po kasi yung muscle dito at muscle natin dyan. Marami pong muscle, no? Iba-ibang grupo po ang muscle natin sa face. Hindi po sila, ang function nito, iba rin ito. Kaya kahit po ginagaya ninyo yung mga nakikita ninyo, kung mali po, hindi para doon yung intention mo, hindi mo makukuha yung eksaktong gusto mong ma-achieve. Even you have the iTera. Kaya manually, ginagawa natin lahat yan. Manually gawin nyo para po makahatak kayo, makapag-sell kayo, kumita yung mga hub ninyo. Treat them manually. Pero kailangan alam ninyo ang mga tamang pressure, ang mga tamang points. Then, mani-mani na lang yan. Chicken, sabi nga nila. Check-in joy daw. Check-in joy lang. Pag nag-blow ka na, ibig sabihin, easy-easy na lang. Do it manually para po kapani-paniwala. You are with the TCM. Hindi lang tayo nagbibenta. Bagkus, nag-educate din tayo, tumutulong din tayo, nagbibigay din tayo ng home care. Kada pasyente, pag umuwi, dapat may assignment. Para tignan mo kung ginawa niya yung sinabi mo last time, pag bumalik siya. Huwag yung pag nagkita-kita kayo, doon lang siya.
kailangan po may monitoring kayo. Nagsusulat din kayo, nagjo-journal din kayo. Kumbaga may diary kayo. Nagigets niyo po ba? Okay? So, na-discuss natin ano? GV, CV, the stomach. Then we have also one na i-discuss ko sa dulo ng inyong eyebrow. We have the triple warmer, no? Ito, 23. Yung pundulo, gaya nga po ng sabi ko last time, sa mid-year rally, tingnan nyo yung totoong kilay. Baka nagpa-eyebrow microblade lang po siya, nagpatato lang siya, humaba ang kilay nandito. Hindi po yung pong tamang sukat ng kilay. At the end, meron po siyang uka, depression area, o kahit hindi mo siya alam kahit nga bulag ka, pag ginanon mo, mahuhulog ka doon This is very good also para po sa lahat ng mga headaches, lalo na po yung iba-iba ang klase ng headaches dito, sentro, likod, meron po sa side. Pag po ganoon, like for example, may problema din kayo, yung pong tawag nila yung alam niyo po yung twitching, yung pong minsan gumagalaw, parang humihinga siya, para siyang humihinga, para siyang nagbabibrate na di mo maano. Minsan di ba, ako nga pinaglalaruan natin minsan pinaglalaro natin. Pero pag tinignan mo siya, gumanon ka, bigla siyang umihinto. Pero pag hindi mo siya pinapansin, nanayan mo lang siya, tuloy-tuloy siya Gumaganon-ganon siya Pero pag inano mo, umihinto siya. This is number 1 for the eye twitching, yung mga talagang solid na teary eye, dry eyes, red swollen. Ito po, number 1, nandito po siya. Yung mga headaches na meron tayong temporal headache. Sa sentido ang headache natin. Parang sinushoot. Kakaiba ang pain ng headache ngayon. Iba-iba ang mga pain na nakukuha natin pag pananakit ng ulo. So, punta lang kayo dito. So, iganon nyo lang sa circular, no? Please don't apply too much. This is one of the sensitive area. Pag nagbibigay kami ng pressure dito o kaya nag-acupuncture, these are the sensitive one. May treatment, itong area na to, sensitive ito. Manipis lang ito, wala siyang masyadong muscle. Underneath o after dyan, balat lang, tapos madali siya. So madali siyang mararamdaman mo yung pressure. Okay? So pagdating dito, take note pag masasakit ang mga ulo, tiyakin ninyo na sundan na natin kung ano ang gusto ng iTera o ng Prime. Kung wala kayong maintenance para sa BP, lampasan ninyo ito, pero pwede nyo naman i-blow yung dito. Lampasan ninyo ito, pero ngayon, kahit meron kang history ng pagtaas ng BP, kung may maintenance ka, at right now, nag-check ka, mababa, you can blow. Minsan, pakiramdaman ninyo ang sarili ninyo. Pakiramdaman ninyo. Lagi kong sinasabi, our body talks. Nalulungkot ako, sabi nga, with profound sadness, sabi nga nila, ang daming namatay dito lang sa amin ng mga doktor. Araw-araw, meron. Mga professional. So, hindi tayo exempted doon. Kahit health practitioner pa tayo. Kaya ang gawin na lang natin kung ano yung makakaganda everyday through the help of the TCM. No joke. Really, no joke. Always i-partner ninyo sa iTera ninyo. Now, marami na kayong pwedeng gawin. Hindi na lang blow-blow lang kayo ng hot and cold. Hindi yung blow-blow lang kayo ng classic. Ngayon, meron na. Always first, practice it manually before the iTera para mas effective yan. Tandaan ninyo, ako for magpa 5 years na, ang iTera pinapabilis niya ang speed of recovery. Ini-enhance niya ang paggaling natin. Ini-enhance niya. Kaya, please, gamitin po ninyo sa tama. Okay? So, dito ang sinabi natin, pagdating nga dito, nasabi ko na, also dito may itatouch din ako, no? After the jaw, ito yung dulo po ng jawline natin dito, no? Dito. Always press this one, blow. Ako lagi ko siyang binublow, maski wala akong problema this is the temporomandibular dito.
Ito yung hindi magkadugtong, yung skull at saka yung ating panga. So, ito po, kadugtong niya ito. So, when you blow this, also blow this one. When we do the manually draining our face, para mag-alis tayo ng water retention, na akala ninyo, ang taba-taba ko, 5 na yung ganyan ko. Yun pala, water retention yun, swollen, o parang tubig lang. Hindi lang siya na-drain. Always drain first. Ang technique, no, para maka-catch kayo ng marami ninyong mga client. Gaya ng mga ginagawa ko sa aking mga doktor na tinitrain, we do drain first before we do the procedure. We do drain first o the MLD. Bago tayo mag-drain, pwedeng manually o through the help of your iTera o ano man yung ginagamit ninyo sa face ninyo under Pride. Okay, so always open, then drain, then apply pressure sa mga points, then blow. Use the yung sinasabi sa yung technique, stimulation, then the relaxation. Always close it with the relaxation. Now, pagbigyan natin yung mga nagsasabi na, pang facial lang yan. Pang ganyan lang yan. Okay? When we apply the hot, of course, sa amin, no, as aesthetic kami, may clinic kami, meron kaming ganyan, doctor din ang ginagawa namin. Ang hot, nag-o-open siya ng pores. Nag-o-open siya ng pores. Kaya, importante yung may cold kasi ang cold, yun ang pang-close natin. Hindi lang yung puro hot. Kasi, pauwiin mo ba ang client mo? Yung nagbisita sa hub mo, na gumamit ka lang ng hot? Hindi ka nag-close? No. You can use the cold. Ito yung may hot and cold na iTera. Use the cold to close the pores, to relax whatever you stimulate. Here, sa head, sa batok, neck, close it with a cold. End it always with a cold treatment. Nagigets niyo po ba? Sana may may na-share ako sa inyo kasi sabi ko pag-usapan lang natin ito. Marami pa tayong mga pag-uusapan dito. I prepare only the 5 meridian lines at ito yung nasopharyngeal cancer patient stage 1 16 years ago, but yung yung pagkabulor, slurred na spits, that was only 2 years ago. So tinanong sa kanyang neurologist, sa kanyang oncologist, it is a side effects of the radiation. Wala silang makita sa MRI. Sana she's still here watching me, listening. Tawagan mo na lang ako later kung nakuha mo, kung hindi, share ko na lang ulit, no? Please, ito para sa speech, uulitin ko lang po, marami po ang nagkaroon ng mga stroke patient dito na naapektuhan yung speech, yung pagsasalita nila. Nandito po ang points, nandito siya sa ilalim ng baba. Pag ito ay pinindot mo, nasa loob siya, sublingual. So dito lang po siya. So don't forget to stimulate this. Imaginary sa ating babae o lalaki, sa taas lang ng Adam's apple. Importante ito. At the same time, you do it for the beauty also. Nagtutunaw ka ng taba. Nagtutunaw ka ng taba. Ako hindi ako humihinto sa kakatunaw. Nakita nyo naman noong July, nung mid-year ninyo, di ba? 5 yung baba. 5, sabi nga ni Bok, necklace, yun siya. So, paano natin yun? Magagamit nyo ang iTera ninyo. Pero do it, kailangan po, hindi yung pag maisipan nyo lang, please, consistent kayo, dapat everyday. Huwag niyong pan-display. Ang gaganda ng mga products, huwag niyong gawing pan-display, gamitin ninyo. Kayo ang makikinabang, tandaan ninyo. Sabi nga nila, life is too short. Enjoy ninyo kung anong meron kayo. I-share ninyo kung anong meron kayo. Tulungan ninyong gumaling ang merong mga taong may mga problema. Nandyan kayo eh.
Lahat tayo tutulong, mag-share tayo. Okay, Yes. gamitin niyo ito sa inyong hanap buhay or gamitin niyo, number one kayo ang makinabang at family ninyo. Gamitin ninyo. Masarap mag-share, lalo na po pag may natututunan tayo. Share natin. Di natin alam ang buhay. Di natin alam Okay. buhay, di natin alam ang bukas. Yes. Yes, Kaya lahat nito importante. Yes, Bo. yes, Ache, kasi ano na it's almost 8:30. So definitely no, we will have another segment about the head. So hindi pa po natin na-tackle, we're not still on the sa kalahati. So we still have to tackle about the back of the head, no, yung and even the ears. So Oo, sa kasama wala yun. tayo. Basta sa head. Sabi ko nga, hindi ko siya matatapos. Marami, pumili lang ako. And these are true cases. Talagang totoo ito. Marami na rin kaming case like the Bell's palsy, facial paralysis, and this nasopharyngeal. Ang dami po ngayon ang may cancer ng ganoon. Ito yung nawawala na sila ng panlasa. Ang amoy, kawawa sila. At tinatanong lang nila, pagkakain, masarap ba? Explain mo yung lasa. Doon Yes, lang nila mapos. Lunok lang totoo sila yun. ng lunok just to live. Yes. Just to live. Pero ano na lang ang buhay kung wala kang panlasa, wala kang pang-amoy. Di mo alam, galing ka sa ligo, nagpabango ka. Anong amoy mo? Baka hindi naman nila gusto yung amoy mo. O, di ba? Yes, Ache. Totoo yan. Ache, tatapusin muna natin dito no, about the topic of the head. So, we still have enough time to entertain po yung some of the few questions po nandito. So, marami na pong nagtatanong about what we're discussing right now. So, number one po on the list po natin, okay, may nagtatanong about the copy of this. We will be, naka po tayo, naka-record po tayo. So anytime po, by tomorrow, siguro we will post this one on YouTube. So pwede nyo po balikan sa YouTube. Maano nyo po lahat ito sa YouTube. Okay, first on the list po, kasi we're talking about the hot and cold. Okay? So ang ano nila is they have the opening. Meron silang the opening. Ang problema nila is paano nila i-close. Kung ang kanila is the red one. Bok, meron silang opening. How will they close it with the cold? Yes. Kasi nga, wala silang cold setting. Okay. Ay, naku, napaka-easy, no? Pagkukurutin ko na yata kayo. Okay. Stimulate ninyo sa hot. Maghanda lang kayo. Alam niyo yung cold, yung nabibili sa butika. Meron na nga no, para siyang lang parang flat siya. Hindi na siya yung buslo de yelo na sinasabi. Di ba may flat nang nabibili Yes. ngayon? Yes. Yung lalagay mo lang siya sa freezer. Dapat po meron kayo. Tayong mga walang cold, na may red lang tayo, gamitin po natin yan. Ganun lang po sila eh. I think that is 3, parang 3x4 na sukat para siyang envelope na nabibili ninyo sa butika. Ilagay nyo lang sa inyong freezer. Bumili kayo ng 2. Cold pack Mura po. lang. Pero gel type yun sa Ache, di ba? It's Yes. hindi siya water. Hindi siya Gel water. type siya. Pero ang after natin, gel o water, after tayo yung cold. Kasi 1 minute Okay. lang siya eh. Yan na Yes, ang yes. uso ngayon, hindi na yung bibili tayo. Lalagyan natin ng ice cube. Hindi na. Ngayon ang nabibili yun na. So, Sige. pag So, at least, I hope, ganun mo lang siya. Press mo. 1 minute lang yun. So, wala po kayong magiging problema tayong user ng Classic. O, di ba? Yan po ang nauna. Kaya talagang, yan ang natin. I-push natin yan para marami yung makinabang ng mga tao, lalo yung mga may kapansanan, may mga problema sa health, o gusto pa nilang dagdagan yung kalakasan. Tandaan ninyo, no, ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Bawat segundo, every seconds of our life, umiksi ang buhay natin. Bukas, umiksi na naman ang isang araw. Blowing, using this. Pag nag-blow ka, ako mindset ko, pag nag-blow ako, nagmamanifest ako, dinagdagan ko ng isang araw ang buhay ko. wow. Dinagdagan, hindi totoo, promise. Dinagdagan ko ng isang araw ang buhay ko. Pag nag-blow ka, hot and cold pa yan, ready to, ang sarap ng tulog mo.
Correct. The first 10 minutes of your sleep, that is a deep sleep na tinatawag namin sa abroad. Ito yung mag-snore ka, hindi mo alam. First 10 minutes is a deep sleep. Dito umaatake ang mga magnanakaw. Tinitingnan nilang maghilik ka. The first 10 minutes. So, biro mo kung matutulog ka, kung dati diabetic ka, 4 times overnight, pupunta ka ng banyo. Ngayon, pagising mo, yun na lang. Matulog ka, pagising mo alas 6, yun pa lang. That is the magic. Ito, hindi ako OA kasi user ako. Bago pa bumili yung iba sa inyo, magpa 5 years na akong gumamit nito. Ito, pero love na love ko yung ganito. So, yun lang, dagdag yun. Pag nag-ano ka, dinadagdagan mo ng isang araw ang buhay mo. When your body talks, nagbibigay ng signal, mas ano pa ito, pakiramdaman mo, hindi tayo madadali ng isang araw lang. Nandyan na yan, di mo lang pinakinggan. Lagi, pakiramdaman natin ang ating katawan. Nagsasalita, walang boses, pero meron siyang sign na binibigay sa atin na hindi normal. Pag gano'n, ma-alarm na tayo. So, start pressing, start do manually, yung mga naituro ko sa inyo nung mid-year rally, gawin po ninyo, walang mawawala. Siguro next time we will do some mga short lang na nandito kayo na parang, ito lang ang ginamit natin, pero parang na-stimulate mo ang buong full body mo. 2 kamay lang. Pag in-interlace mo, ito siya, meron itong pakinabang ang kamay na ito. So, ano pa yung next question after the hot and cold? Ito, Atse. Balik ka lang yung sa cold compress na gagawin. Dumping lang siya, Atse, no? Idadump mo lang siya, hindi mo stay. Idadump mo lang. Hindi, kasi 1 minute siya. Pag ginan mo siya, segundo lang yun eh. Pag dump, ginanon mo lang. Kailangan talaga nakadikit siya. 1 minute. Pero ang pakiramdaman mo muna, hindi yung shock siya ng ganon. Yung, ganon. Pag siyempre hot yun, 3 minutes hot, 1 minute cold. Dahan-dahan mo siyang ilapat. Ang ilalapat mo yung side of the envelope ng cold. Hindi yung ganon. Ito muna. Parang nagkaroon ako ng idea. Iparamdam mo lang, eto na si cold, pakiramdaman mo, then lapat. Wala itong kaibahan. Wala itong kaibahan. Pag masama ang pakiramdam mo, pumunta ka sa lavatory, sa banyo mo, o saan may sink, running water, kumuha ka ng 2 ganon mo, ang sarap ng pakiramdam mo, magbabago. Yung heart rate mo nag-iiba. Yes. Do it. Bago ka matulog, practice nyo. Tingnan nyo kung nagsisinungaling ako. Pag not feeling well kayo, punta ka sa lababo, may running water. Yung malamig na water, hindi hot. Splash mo lang siya ganon. Kung ayaw mo ng tubig na may ganon, binasa mo, yung nabasa, ganon mo siya, alisin mo kagad. Ulit-ulitin mo. Yung isa pa lang, marirelieve ka na. What more kung inulit-ulit mo ng 3. Yes. Ayun, tips lang yun pag nag-iiba ang pakiramdam ninyo. Hi ma'am, may I ask how many minutes to blow for urine retentions in bladder po? Candidate po for catheterization. Thank you. Ang catheter. Yes po. Ano daw? Bakulit po. Pa, mga doktor ni. Pwede kang sunod. Sandali. Ano daw yung urine retention sa bladder? So, candidate na po siya for catheter. Ano yan, babae? Lalaki, no? I don't know kung lalaki to. Gusto ko muna po malaman. Janet, name niya. Janet. Siya ba yan? Siya ba yung may ano? I don't know. Ano ang case niya? Bok, pakitanong. Ano ang Baka case siguro, niya? yung nagre-retain yung sa bladder, yung parang Hindi. labas. Bakit siya magkakateter kung ganun lang? Kaya wala ba siyang underlying issue, causes, ganun? Hindi naman niya in-explain about that. Excuse me. Doc, brother ko may Parkinson kasi po.
May Parkinson. May Parkinson po kasi. Brother ko may Parkinson. So, parang nakakawiwi siya. Kaya lang po, may nare-retain na urine. Kaya nagkaroon siya sa retention, nagkaroon siya ng E. coli na 100,000 na FCU ba yun? Oh, Per yes. ml. The unit. Yun po, oo. So, sabi ng doktor, dapat catheterization. Catheter. Lagyan ng Opo. catheter. Ilang taon na po yung kapatid nyo? 79, mag-80 po sa Ay, October. may edad na, kaya inaano siya. Pero makakatulong ito sa kanya. Do you have the iTera? Yes, the classic, the red one. And the Sige pro, po. hindi pro, yung isa, Prime. yung premium. Alam niyo po yung ibaba ng pusod? Ibaba ng pusod natin. Pusod. Anong tawag sa pusod saan? Yung pusod natin, sa ibaba. Kung nasaan po yung abdomen. Yung puson. Before the pubic line, lahat tayo, babae, lalaki, may pubic line. Yung hati. No, sa taas po noon, blow nyo po, dagdagan nyo po yung oras po ninyo doon. Nandun po yung bladder. At saka po yung likod niyaan, yung malapit po sa ibaba ng kanyang, tawag nito, ibaba ng hip bone. Hip bone. Ito, balakang po. Sa baba ng balakang. Maging guide nyo po, balakang. Balakang po, no? Balakang. Yung dalawang buto. Hip bone po. Pag po hinawakan ninyong dalawa yan, magkita yung dalawang palad ninyo sa gitna, i-blow nyo po yun. Yun po ang likod nung pinaka-taas ng pubic line na sinasabi ko. Back to back po ang pag-blow ninyo doon. Back to back. Hip bone. Hindi po kayo bababa ng 30 minutes. Kaya lang po dahil classic. Ay, may cold yun sa inyo? Wala po, premium. May premium po Okay. kami. Ganun na lang po. Ang first, ano po ninyo, ang first 2 weeks ninyo, puro po kayo muna ganun. Yun po munang stimulation po muna. Sa groin, di ba? Sa groin po ba i-blow? Sa groin? Hindi po. Above the navel? Alam mo po yung paano ba ito papakita yung pubic line? Pubic line. Ang babae, lalaki, meron po tayong ganon before our private parts. Yes May linya po. Above the private parts. Opo. Yun po, Then, meron tayo doon. Above po. Sa itaas po noon. Do you Hindi blow po it yung horizontally? Singit po, singit. Hindi po. Ang singit po kasi is groin. Ano ba? Dali. Makakatayo. Below the navel. Medyo Anyway, ano na lang to, mag-segue na lang tayo about that. Kasi Ma'am Janet, actually we're talking about the head first. No? So, anyway, na-entertain na po natin. So we will tackle that one before sa susunod po. Sige po. Just continue our every month so para ma-monitor yung sasabihin. Sa may pusod po lang, sa may pusod lang. Yes. Thank you po, Ma'am Janet, ha. Okay. So, entertain muna natin yung entertain natin. Merong nagtatanong dito, Atse, is about yung sa thyroid. May problem sa thyroid. A hyperthyroid condition. So how to use the blower, yung the red one, the classic one? Kung saan yung problem niya, dun ka magbo-blow. Kung saan. Pero kailangan yung neck, C7. C7, the prominent bone sa spine. Basta't likod ng neck, back to back, ayan na nakikita ngayon, back to back. Dapat yun ang binublow. Yan yung nakaumbok sa likod. Yes, ito yung C7, yung landmark natin. Nandito kasi yan eh. Maski ano pa po yung level niya, klase niya, basta thyroid dito siya, then ito rin siya. Then use the reciprocal, no? Like ito po, thyroid din po ito. Alam nyo,
maraming hindi naniniwala pero this is very effective even a long Yes. time ago. Yes. Ito po. Ito po. Gawin ninyo yung parang sa likod ng LI4. Ito po ang thyroid, nandito siya. Ito po. Malaking tulong ito. Malaking tulong po ito. Then stimulate nyo lang itong dito. Meron din tayo sa likod, sa pagpo sa talampakan. After po ng ating malaking toe, big toe, malaking daliri sa paa. Yes. Yung pong pinaka-base, bababa ka ng konti, i-blow ninyo na Nangangalay din po yung kamay niya, Doc. Ano daw? Ano po yun? Hindi ko ano, Atse. Sige, Atse, continue. O sige, basta po dito, thyroid po. Ito no, ito i-blow ninyo ito, buong neck. Hindi lang po itong dito, lampasan po ninyo, mag-overlap po kayo. Iba-iba ang cases. Mag-overlap po kayo, pati po yung uka ng ating itong clavicle. Ito po, yung uka ng clavicle, meron po ito. Blow po ninyo ito, kumbaga ito yung pinaka-base. Blow po ninyo ito, diretso lang, hanggang po dito, lampasan ninyo, hanggang dito sa bandang baba. Lampasan ninyo, dito po, ito po yung area na ito. Kung ilalagay natin, mga 4 na daliri, ito yung nasasakupan niya, ito po ang i-blow ninyo. Lampasan ninyo dito, lampasan nyo rin dito, kahit nandito yung area. Tapos ito po, number 1, ito. Ito din yung namamanual ito. Baka masaktan kayo, magkamali kayo. So just blow this one. Dito kayo magmamanually. Dito po, magkabila. At saka sa after ng big toe natin, pag nakaapak tayo, yung puntalampakan na halimbawa, big toe, ito po, thyroid din po yan. Okay? Tsaka likod po. That is aside from yung pag-blow talaga ng thyroid. No, meron pa siyang some part of the body which is yung sa palm natin aside from the thyroid. Oo, aside po dito, ito yung local area natin. Local area, ang tawag kung nasaan. Tapos we stimulate also reciprocal. Instead of this, we stimulate this, we stimulate this, we stimulate also the big toe. Kasi before, nasabi mo, it's part of your protocol, the thyroid, every day. Binoblow mo siya, right? Oo. Ako everyday. Kasi, kaya binoblow ko, may pinost nga ako eh. Part of my everyday, hindi pwede ito, mamaya din bago ako matutulog, iboblow ko lahat ito. Kasi ang akin lang, kasi wala naman akong problem dito actually. Dito ko, ini-stimulate ko lang yung platisma ko. Sabi ko, ayoko naman tatanda ng mabilis. Gusto ko maalis yung mga taba ko. Kaya dumating yung itera, pinagtutunaw ko lahat ng taba ko. O, buti lang. Wala po akong problema ng thyroid. Hindi rin ako nag-slurge. Hindi rin ako nag-ano dito. So, ang after ko lang is the platisma. And tsaka ito. At the same time, syempre, yung pag-ano natin, kasi meron tao na nasasamid lagi, kahit hindi naman siya nakalulon. Because the salivary glands, may kulang doon. Hindi sila open. Dito yung mga salivary glands nila, kaya tuyo ibig sabihin dry. Ang kinakain nila na para silang laging may tubig, hindi sila makakain ng walang tubig. Kumbaga yun na lang nagiging saliva. Saliva, ang digestive natin, nag-start siya doon pa lang sa mastication ng food eh. Once na pumasok ka, nag-masticate ka, kumain ka, ngumuya ka, nag-start ka na mag-produce ng saliva. Doon pa lang may mga enzymes yun. So mabilis mo siyang malunok at mapunta doon. Yung iba wala. Pag walang ganon, kung meron man nakikinig ngayon, start stimulating this one. This will help. Also this one, yung opening natin, our salivary glands nandito. Okay? Alam mo, kasi what really amazed me about the product, no, it's the way you use the blower. Kasi nga, you're telling me that you only have ang paggamit mo is only 15 minutes. Yes. Pero under the 15 minutes that's the whole body na sa'yo. So, Oo. Hindi ko ma-figure out kung paano mo siya ginagawa ng gano'n. Kasi ako, I'm taking time talaga using the product. Tapos sa'yo is only 15 minutes. Oo. Tapos a day pa yan. Morning and evening. Oo. Di ba?
So, Oo. can you explain a bit of it kung paano mo siya ginagawa yung protocol mo? Sige. Sige. Kasi kaya meron akong 15 minutes, I'm working. So ang work ko, nag-start ako ng 3 o'clock onwards. Umuwi lang ako ngayon. Umuwi ako, alas 9 nasa work pa ako. Doon pa lang ako uuwi. So, bago ako aalis, pag nag-ayos ako, kahit wala naman akong talagang problema ganyan, ini-stimulate ko yung aking, binublow ko yung dahul tenga. Circular yung pagbublow ko na pag ginagamit ko ng ganon, ini-stimulate ko na ang whole body ko. My whole body, ini-stimulate ko na yung whole body ko. Kasi ang ating tenga, they represent our whole body. Tingnan ninyo, kahit po humanap kayo ng picture o chart ng isang tenga, it is an inverted fetus. Para siyang baby, yung nasa womb ng nanay. Para sa inverted. Ito yung kanyang ulo, and this is the spine. Nakapabaligtad yung baby. No, dire Ito karon. siya. Yes, that's it. So, iyan na natin. So, importante, kasi lahat na ng body parts natin, na nandito ngayon kung nakikita. Atse, nawala ka, Atse. Na-mute po kayo. Ayan. Atse, nawala kayo. Ayun. Okay. Oh, Diyos mio. Excited pa naman ako. Okay, mabilisan tayo. Ang ating tenga, both tenga ha, hindi lang kayo magbublow ng isa. They represent our whole body. Ang tenga dito sa aking left, ito nagre-represent ng left side ko. Ang tenga ko dito sa right, it represent my right side. Kaya dapat parehas nyo siyang i-blow. Pag nagmamadali kayo, like ako, working ako, 15 minutes, I need only 15 minutes in a day. Daytime ha, daytime before going to work. At the same time, syempre, ganda-gandahan ng lola. Ito, binublow ko ito. Hindi ko nakakalaw. Tapos isang paikot na ganon. Basta gaganunin ko lang. Para sa face ko yon. O at least, na-blow ko ang whole body ko. Na-stimulate ko ang whole body ko. At the same time, ito. Di ba? Ito naman, ma'am, yung mga 11:30. Doon ako magbo-blow. Pero gaya ng sinabi ko, sorry mga bossing, pinalitan ko talaga yung protocol. Hindi ko sinunod ang protocol ng ITERA. Meron ako. Kaya yun ang sinishare ko last time. O kung saan man ako maimbitahan. Yun ang sinishare ko. Kasi, bakit ko gagawin ang talampakan after the palad? Ang problema, bago aagos yung lymphatic, bakit hindi ko i-drain ang aking singit, ang aking groin? Ang daming problema, ang daming mga namamagaang paa, ang daming may water retention, ang daming may edema, yung mga nagdadialysis, yung mga may arthritis, and a lot more. May problema sa puso. Lahat magang-maga ang mga toes, ang mga legs. Ano mo i-drain? So, hindi ko sinunod yung protocol ng talampakan. Instead of the talampakan, I stimulate my singit, my groin, bago ako pupunta doon. Singit muna ako, then aking ilalim ng tuhod, yung popliteal fossa, o ilalim ng tuhod, then tsaka lang ako pupunta sa talampakan. Yes. Yun lang siya. Okay, Atse. Medyo na tayo sa oras. May nagtatanong dito about pag binublow daw niya yung ear niya is parang nanunuyo, nagiging dry. So, pwede ba daw sa i-cold compress right after? Hindi. Baka may mali. Ako ilang years ko nang ginagamit yan. Never kong na-experience ang mag-dry. Bakit mag-dry? Kasi ganito siya. Pag inano mo siya, huwag kang tututok sa pinaka-kanal. Yung looban. Meron tayong internal, external ear. Huwag kang tututok doon. Baka naman nagtutok ka ganon. When you start, malayo. Then circular ang movement. Circular. Magtatagal ka doon. Circular. Huwag pong blow na diretso. Never kong ginawa yon. Circular lagi. Then pwede mo siyang gawin, no? Ito siya. Pag nagsawa ka ng circular, you can do it hindi vertical, horizontal, mula dito sa tip. Ganun mo siya. Pababa. Tap, doon sa pinaka-tip,
pababa hanggang earlobe, balik-balik. O, yan, o, balik-balik. O, tumutok ka ba? Hindi. Kasi you move. You move. O, ito rin, ganun siya. Huwag pong tutok na diretso. Never kong ginawa yon. Saka few minutes lang yung ano mo, no? Ginagawa mo. Oo, kasi nga 15 minutes lang ang ginagawa ko every day. So ito kung bibilangin mo yung pinadaan ko, baka siguro 2 minutes lang ako sa buong ears kasi gagawin ko pa yung face, gagawin ko pa yung neck, Yes. gagawin ko pa yung side, gagawin ko pa yung eyes, gagawin ko pa yung pisngi ko. Magsishape pa ako ng hugis bigas.